Itong aking kwento ay base sa aking naging totoong karanasan. Hindi ako naniniwala sa mga aswang dahil alam kong ito'y isang katang-isip lamang or panakot sa mga bata para umuwi sila ng maaga. Hanggang sa ako na mismo ang nakasaksi at sobrang nakakapangilabot talaga ang mga pangyayaring aking naranasan. At narito ang aking kwento. Sa isang bayan ng Esperanza kami nangupahan ng boyfriend ko. Nagnenegosyo kasi kami kung saan nangunguha kami ng mga prutas na langka sa mga bahay-bahay at binibenta din namin ito. At yung binibentahan naman namin, kapitbahay lang din namin kung saan kami nangungupahan para mas madali na lang lahat ng transaksyon. Doon kasi namin tinatambak ang mga nakuha naming mga langka at sabay kinikilo na rin. Meron namang bahay yung boyfriend ko, kalapit bayan lang din, kaso babiyahe ka pa ng 45 minutes pa uwi at minsan gabi na rin. Medyo delikado sa daan kaya naisipan na lang namin na mangupahan kung saan malapit dito. At para kung gusto pa nilang makapagpahinga, may matutuluyan pa sila. Kasama namin sa bahay yung pinsan na lalaki ng boyfriend ko na si Janjan. 16 years old lang siya. Wala na kasi silang pasok at magbabakasyon na rin kaya sinama na lang muna namin. Isang buong bahay ang inupahan namin at medyo luma na siya kasi hindi na siya naaasikaso ng matandang may-ari. Simentado naman siya pero yung bintana niya yari sa kawayan at walang kisame yung bahay. May 2 room at tamang-tama isa sa amin at pinsan niya. Yung kwarto namin meron siyang tela sa taas na nagsisilbing kisame namin para pag umaga hindi masyado tagos yung init. At yung banyo niya ay naka-attach siya sa 2 room at may 2 pintuan. So kung magbabanyo ka, pwede mong ilak na lang ang isang pinto para hindi makapasok yung sa kabila. Tsaka yung ilaw, ang gumagana lang yung nasa banyo at isa sa sala. Kailangan pa kasing ayusin yung kuryente doon sa kwarto kaya pansamantala, flashlight po na ginagamit namin pag pumapasok kami sa kwarto. Mura lang din naman kasi yung bayad namin sa bahay kaya pinagtsatsagaan na lang muna namin. Tutal pansamantala lang naman at hindi naman kasi talaga kami magtatagal doon. Medyo weird yung bahay pag pumasok ka. Ang lungkot tingnan kasi wala siyang kapintura-pintura man lang at feeling mo may something talaga siya na matatakot ka. Pero ini-ignore ko na lang kasi ayokong takutin yung sarili ko kasi minsan sa araw ako lang maiiwan mag-isa. Isang gabi, mga 7:00 pa noon at nasa kwarto ako nakikinig ng music na naka-headset habang nakatagilid patalikod sa pintuan. Habang yung boyfriend ko naman at pinsan niya nasa labas at nag-iihaw para sa hapunan namin. Nang may naramdaman akong may parang tumabi sa likuran ko kasi na-feel ko na gumalaw yung kama bahagya. So akala ko lang boyfriend ko at hindi ko inintindi. Maya-maya, tumawag yung boyfriend ko na kakain na raw kami. Nakatayo siya sa may pintuan. Nagtaka ako kasi akala ko katabi ko lang siya at wala naman akong naramdaman na may tumayo. Sabi ko, ngayon ka lang ba pumasok? Sabi niya, oo kasi nabisi daw sila sa labas. Kaya sinarili ko na lang yun kasi baka nagkamali lang ako. Sumunod na gabi, sa gitna ng kahimbingan ng aming pagtulog, nagising kami ng boyfriend ko dahil may naamoy kaming amoy kandila. Tinignan namin ang orasan, mag 3:00 na pala. Nagtaka kami kasi hindi naman kami gumagamit ng kandila sa kwarto. May flashlight naman kasi kami pati sa pinsan niya. Kaya naisipan naming lumabas ng sala kasi baka yung pinsan niya nagsindi ng kandila at nakalimutan lang pero pagtingin namin doon wala naman. Kaya bumalik na lang kami sa kwarto at natulog ulit. Hindi na lang namin pinansin yon. At nung sumunod na gabi, wala naman din kaming masyadong naramdaman na kakaiba at nakatulog ako ng maayos hanggang umaga. Habang nagkakape kami ng boyfriend ko, sinabi niya sa akin na nagising daw siya ng mga bandang 4:00. May nakita daw kasi siyang isang lalaki na nakatayo sa pintuan ng banyo at tinitingnan daw kami. Nagkunwari daw siyang kumilos dahil akala niya pinsan niya lang na si Janjan yon na sumisilip sa amin at para maalarma na nagising na yung boyfriend ko. At maya-maya naman daw ay nawala na yung lalaki. Hindi naman kami natakot nun kasi akala lang talaga namin na pinsan niya yung sumisilip. Kaya't sabi ko, bumili na lang siya ng lock at para malak namin yung pinto ng banyo banda dun sa amin. Nagdaan pa ang ilang gabi, balik normal ulit ang lahat. Walang kakaibang nangyari. Hanggang sa dumating ang isang gabi na hindi ko talaga inaasahan. Maaga kaming natulog doon mga 8:00 pa lang.
Tsaka maaga din kasing natutulog ang mga tao doon. Alas 7 pa lang, wala ka nang masyadong makikitang tao sa labas. Bigla akong naalimpungatan at nagising. Tininan ko yung orasan, alas 9 pa pala ng gabi, at yung boyfriend ko, himbing na sa pagtulog. Hindi ko maipaliwanag yung nararamdaman ko dahil parang naiinitan ako na hindi ako mapakali. So ang ginawa ko para makatulog ulit, nakatihaya lang ako at nakatingin sa taas, sa tela naming nagsisilbing kisame. Naaaninag ko lang din yung ilaw na galing sa flashlight namin. Maya-maya, may napansin akong isang anino ng pusa na nagre-reflect sa tela ng kisame. Isang malaking pusa at mabalahibo. Naglalakad siya sa mga kahoy na haligi ng kisame. Ang ginawa ko, sinundan ko lang ng tingin yung anino na yon hanggang sa nagulat ako na may biglang sumilip na tao. Mukha ng lalaki sa may taas ng dingding sa pagitan ng banyo namin. Mukha niya lang ang nakita ko na nakasilip. Gulat na gulat ako at itinuro ko siya at sabay, "Hoy, anong ginagawa mo dyan?" At bigla siyang nawala. Nagising na yung boyfriend ko at ang sabi ko, yung pinsan mo, sinisilipan na naman tayo. Kaya't galit na galit siya at bumangon para puntahan yung pinsan niya. Maya-maya, may narinig kaming sigaw. Sabi ng pinsan niya, Kuya, may tao, may tao." Kaya't kinabahan kami. Ang akala kasi namin yung pinsan niya lang yung nanilip sa amin. Sabi ng boyfriend ko, "Papasok kami dyan." Doon kami dumaan sa banyo papunta ng kwarto niya. Nakita namin yung pinsan niya na may dalang itak at sumisilip sa pintuan na parang may pinagmamasdan. Tanong ng boyfriend ko, "Ano nangyari?" Sabi niya, sinasakal daw siya ng mabalahibong kamay at akala niya lang nananaginip siya. Siguro alam ng taong mabalahibong yun na gising na rin kami kaya't tuluyan na siyang umalis. At ang sabi ni Janjan, nakita niya raw yung taong yun na lumagos lang daw ng pinto ni hindi man lang binuksan. Kaya't dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang pinto at sinilip yung taong yun. Nakalutang lang daw habang papaalis ng bahay namin. Doon siya dumaan sa pintuan ng aming kusina papalabas ng aming bahay. Ni hindi man lang daw narinig ni Janjan na bumukas din ang pinto at lumagos lang din daw siya doon. Nang chinek namin yung lock, nakabukas na. Sobrang kinakabahan talaga kami lahat dahil wala kaming laban sa ganitong nilalang at nanginginig talaga yung buong katawan ko dahil ngayon lang nagsingkin sa isip ko na aswang talaga yung umatake sa amin. Sa nakita kong pusa at biglang naging tao, talagang aswang yun. Kaya't naisipan naming pumunta sa kapitbahay para doon na lang magpaumaga dahil baka balikan pa kami. Nagising din pala sila dahil narinig nila na may sumigaw sa amin. Hindi raw sila makapaniwala dahil ang tagal na nilang naninirahan, wala pa naman daw umatake sa kanila. Habang kami ay nag-uusap-usap sa balkonahe nila, ay bigla kaming nakarinig ng malaking pagaspas na pakpak. Tila isang malaking ibon na animoy galit na galit, kaya't dali-dali kaming lahat na pumasok sa loob. Habang nasa kwarto kaming tatlo, di talaga kami makatulog at pinag-uusapan pa namin ang nangyari. Sabi ni Janjan, pinsan ng boyfriend ko, binuksan niya daw kasi yung bintana dahil sobrang naiinitan daw siya at nagtataka dahil malamig naman palagi pag gabi, kaya't baka doon nakapasok ang aswang. Rinig na rinig pa rin namin sa labas ng bahay yung parang malaking ibon na tila ba galit na galit talaga hanggang sa hindi na namin namalayan na umaga na pala at nakatulog na kami. Pumunta kami doon sa bahay at nakita namin sa labas ng bintana ang mga yapak ng paa ng isang lalaki. Sabi nung isang kapitbahay namin, may isang matanda raw na nagtanong sa kanya noong isang araw kung sino daw ako at sabi pa daw ang puti-puti ko raw. Kaya inisip namin na baka yun yung aswang. Pero kahit ano pa man, tunay talagang nakakapangilabot ang pangyayari na hindi mo aakalain na totoo pala silang nag-e-exist. At saan ba nagmumula ang kanilang kapangyarihan? Simula nun, umalis na kami sa bahay at hindi na namin pinagpatuloy pa. Umuwi na lang kami sa bahay ng boyfriend ko. Kaya tuloy hanggang ngayon, may phobia na ako sa bahay na walang kisame at hindi na rin ako nagpapagabi sa daan lalo na sa mga probinsya.